Hi guys, this is Christy Paulino, ang negosyanteng may Distonia. In this vlog, i-share ko sa inyo isa sa mga napundar kong appliances dito sa bahay mula sa aking negosyong online selling ng mga pocketbooks, pre-love items na makikita sa aking Shopee account. Nagpunta ako ng Kabanatuan kasi nga naayos ko yung papers ko sa PhilHealth, tapos tumingin na ako ng sa Abenson. Kailangan na ng washing machine dito sa bahay namin kasi nga yung washing machine namin hindi na gumagana yung dryer niya. So, tumingin ako. Ang alam ko lang na washing machine na automatic noon ay front load. Kaya lang, kung front load yung bibilin, hindi pwede sa akin kasi nga meron ako scoliosis. Sa aking condition na scoliosis, hindi ako pwedeng yumuko-yuko ng madalas. Lalong nagtitrigger yung scoliosis ko. So, nung tumitingin ako dun sa appliance store sa Any Pacific, nakakita ko ng top load na automatic washing machine. So, okay to. Tapos nakita ko yung presyo. Magagawa ng paraan kasi may dumadating ng mga orders. Siyempre, may nagiging ROI na tayo. Tapos, nung time na yun kasi, mas malaki yung kita ko as affiliate. Kasi nga, dahil ako yung isang reseller sa Shopee, reseller ng pocketbook, once na ipinost ko yung sa FB page ko, may bumili man o wala, may natatanggap na yung account ko. Nung time na yun, nagbago lang sila ngayon. So, yun. Tapos, nung time na yun, medyo kulang pa yung pera ko. Kaya ang ginawa ko, nag-ano na ako. Ito bibilin ko, pero hindi muna ngayon. So, mga 6 months later, biglang humigpit na dahil sa COVID. Tapos, nung time na yun, isa ako sa hindi pwede lumabas ng bahay kasi nga mayroon akong kasama ko sa comorbidities na kwan. So, may sakit ako, ang lumabas lang, yung kapatid ko si Pauline, siya lang ang bumili. After 3 days, dumating yung washing machine. Tapos, yun, nung dumating, hindi muna na gamit kasi nga, nagpaayos pa kami ng saksakan ng natin ayos pa. Yun. Nung dumating yung washing machine, isa yun sa pinagtalunan namin ng aking tatay. Kasi nga, nabigla siya na may dumating na gano'n. So, surprise ko yun sa nanay ko. Dahil nga siya naglalaba. Tapos ako din, gusto ko na din na maglaba. Nakakapaglaba ako kung nakakapaglaba. Kaya lang, hanggang maaari ay iniiwasan ko maglaba. Kasi nga, pag ako naglalaba, dahil nanginginig yung kamay ko, yung isang kamay ko, doon ko na isasandal yung kinukusot hanggang sa mahapdi na siya. Yung pala nasusunog na dahil sa sabon. So, hanggang maaari, hindi na ako naglalaba. So, yun. Nung college, yun din ang ginagawa ko. Ako naglalaba dun sa aming apartment. Naka-apartment kami nung kuya ko at mga kaibigan namin. Hindi pa uso ang laundry shop noon. So, imbis na magpa-laundry, ako maglalaba. Kaya lang, nag-trigger masyado yung sakit kong dystonia. Nag-start na din ako magpa-gamot sa Manila. So, yung gamot na binibigay sa akin is hindi naman talaga sure na gamot para sa dystonia yun. Kasi nga, trial and error pa kami nun eh. So, hanggang sa tinigil ko na din maglaba, inuwi ko na lang dito sa Munyos yung ating mga pinagbihisan ng isang buong linggo at nagko ko na lang sa washing machine. Yun ang pan namin. Tapos, yun na. Yung unang dalawang washing machine, binili ng kuya ko. Ilang taon din yung pagitan ng bago nasira. Tapos ito nga, yung sumunod na washing machine. Ako naman yung bumili kasi nga, ako yung nakatira talaga dito sa bahay. So yun, medyo nagagalit sa father kasi nga, madaling na bumubulong-bulong sa kanya na yung paggamit ng automatic washing machine ay aksaya sa kuryente, aksaya sa tubig. So yun, hindi kami nagkakaintindihan. Kaya lang, hindi naman pwedeng ibalik yung appliances na na-deliver. So wala nang nagawa si father, nagamit na namin yung appliances. So yun, dumating yung aking piniling automatic washing machine noong August 7, 2020. Yung unang paggamit namin, may nabili na yung kapatid ko na liquid detergent. Kaya lang, hindi nagtagal yung liquid detergent na yun. Bumalik na naman kami sa paggamit ng powder detergent. Tapos yung kapatid ko naman, nagtatrabaho sa Dubai. Isa sa pinapadala niya is yung worth 25 kilos na powder detergent. Hanggang sa wala pang 1 year yung nabili kong Panasonic automatic washing machine ay nag-e-error na. Yun, palagi siya nag-e-error. Tapos, nung lumagpas sa 1 year yung Panasonic washing machine, tuluyan nang hindi magamit yung washing machine, nagpatawag ako ng nireport ko yun sa Abenson. Isa yun sa gusto ko sa Abenson kasi yung after service niya ay maganda. So, ang sabi ni Abenson sa akin, may charge na yung pagpapacheck up nung automatic washing machine ko kasi nagpas 1 year na. Siguro 3 months after na mag 1 year yung washing machine, doon naman siya nasira ang tuluyan. So yun, may pinapunta silang tao dito, kinake up yung washing machine. Tapos binaklas nila ang isa sa yung chip daw na yung sensor ng washing machine ay nabasa ng tubig. Pinalitan yun. So yun, okay na naman, bumalik na naman kami sa dating gawin using powder detergent. Pati sa ulo namin. So, ang isa sa mga nagiging problema ng aking ay yung paggamit ng powder detergent. Pangalawa, dahil nanonood ako sa YouTube University palagi, isa sa mga napanood ko yung paglilinis ng automatic washing machine gamit ng baking soda at vinegar. Pagkaluin mo yun, kasi lalagay mo sa automatic washing machine hanggang sa ibababad niya, then gano'n. Tapos November 2021, tapos ng ilang buwan lang ang pagitan ng una namin pina-check up, hindi na naman gumagana yung washing machine. Tapos binaklas ulit hanggang sa nakita yung mga
powder dun sa loob, hindi naman pala siya nalulusaw. So yung powder dun na nilalagay namin ay sobra-sobra. Bukod doon, na-stock din yung mga baking soda na nagamit namin. Tapos yung unang pinalitan na sensor ay pinalitan ulit. So sabi na nung gumagawa, sabi na nung repairman, hindi na po kayo pwedeng gumamit ng powder detergent. Kasi ang automatic washing machine ay para sa liquid detergent talaga. Tapos may plastic kasi dun sa ibabaw, yung pindutan, pinatanggal din ni repairman yun. So sabi niya, kapag hindi pa gumana after this, kukunin na namin yung unit para malinis talaga dun sa loob. Kasi kailangan din ng deep cleaning ang automatic washing machine. So, yung liquid detergent na branded ay mahal. So, yun. Tapos, syempre, nauuso na rin yung do-it-yourself liquid detergent or DIY liquid detergent. Bumili ko sa Orange Shop. Yun nga. Yun yung ginagawa ko ngayon. Yung gumagawa ko ng liquid detergent, dishwashing liquid, Fabcon. Yun. Yung mga misconceptions sa paggawa ng DIY liquid detergent, DIY liquid dishwashing, at Fabcon. Sabi kasi, nakikita ko sa mga comment nung bumibili ako ng sa Orange Shop. Isa sa mga tinatanong nila sa sellers ay baka daw mangingitim yung finished product. So, may isang taon na akong gumagawa ng liquid detergent, dishwashing liquid. Hindi ko naman na-experience na mangitim yung finished product na ginagawa ko. Dito sa bahay namin, dalawa ang linya ng tubig. Itong kwarto na ito ay, ang tubig dito ay mula sa Jetmatic. Pati ang dirty kitchen namin mula sa Jetmatic. Yung mismong bahay namin, yung kung nasan yung computer table ko, nandun yung nawasa. Ang nawasa namin ay dun sa isang banyo, sa kusina, at dito sa washing machine. Yun yung nakakabit sa nawasa namin. Kapag sinabi kasing nawasa, yun yung buwan-buwan na binabayaran, di ba? Na connection sa tubig. Mawalan man ng kuryente, may tubig pa rin. Kasi nga, iba yung linya nun. Hindi katulad sa Jetmatic na once mawalan ng kuryente, at naubos yung laman ng tangke, wala ka ng tubig. So yun. Dito sa banyo, dito kasi kung naliligo sa banyo dito, ito ay Jetmatic. So pag naliligo ko, at may timba tabunan dito, may sumusobra sa pampaligo ko. Yun na lang yung pambuhos dun sa toilet, sa banyo. Pagka lumagpas ang overnight, nangangalawang na. Hindi katulad sa nawasa na kahit ilang araw yung tubig na nanggagaling sa gripo, pag na-stock yun, hindi siya mangangalawang. Kaya pag ako gumagawa ng dishwashing liquid or liquid detergent, doon ako nag-iigib sa nawasa. So, yan. Kasi ang complaint din nung bumibili sa akin ng sabon, sabi niya, yung pinagkukuhanan daw nila ng DIY liquid detergent, pag nagtagal sa bahay nila yung finished product, mangingitim na daw. Hindi pa nila nagagamit yung product, nangingitim na. Kumukuha sa akin ng mga gawa ko ay for personal use lang ng kanilang pamilya. So, Christy, gawin mo ko ng 20 liters na liquid detergent. Kukunin ko sa January 10. So, ako naman, dahil kailangan ko ng 24 hours na resting period dun sa gagawin ko. So, by January 6, nakagawa na ako. January 10 niya kukunin, aabot pa sa kanya ng March 10 yun. So, 2 months pa mai-stock yung order niyang liquid detergent. Pero simula nung bumili siya sa akin, hindi siya nagko-complain na nangingitim yung kanyang nakukuha ng liquid detergent, dishwashing liquid at Fabcon sa akin. Kasi nga, doon ako kumukuha sa nawasa. Yun. Yung nawasa po namin ay pwedeng portable, pwedeng inumin. So, yun. So, simula nung gumagamit ako ng DIY, na ako mismo nagtitimpla, hindi na nasira yung aking washing machine. Anong yun na may kita taon na washing machine. Yung simula nung pinagawa namin yung automatic washing machine, hanggang ngayon hindi pa ako napapatawag ng repairman. Bakit ba Panasonic ang brand na napili ko para sa aking automatic washing machine? Kasi po, kilala na ang Panasonic through the years. Ang brand na Panasonic po ay Japan quality. Kahit nung high school pa lang ako, may mga appliances na dito sa bahay namin na Panasonic ang tatak. Nandyan po na nakabili si tatay ng electric fan. May nagamit na din po kaming heater na ang brand ay Panasonic. Yung heater po na yun ay nagamit for more than 7 years. Tapos ito nga yung isa sa pinaka mahal na appliances na nabili namin na brand ay Panasonic. So, siguro yung dahilan kung ba't nasisira itong automatic washing machine namin ay dahil nga mali yung paggamit namin. Aminado din naman kami doon. Sabi din ng repairman, magandang brand yung nabili yung washing machine. So, nasisira nga lang kasi nga dahil yung paraan ng paggamit nyo. Ang automatic washing machine ay para sa liquid detergent, hindi para sa powder. So, yun. Ang gustong-gusto kong feature ng automatic washing machine na ito ay ang soak. So, pagka-clinic ko yung soak, aabot sa 90 minutes bago matapos yung cycle ng paglalaban ng aking damit. So, sa 90 minutes na yon, 30 minutes doon ay ibababad muna ng washing machine yung aking mga damit for 30 minutes. Tapos, after 30 minutes, tsaka siya mag-uumpisa ng mag-wash. Kaysa dun sa normal wash na gagawin niya na 30 minutes, sabon, banlaw, okay na, di ba? So, yun.
nung time na nagkasakit si father, malaking tulong itong washing machine na ito. Kasi nga doon sa pangalawang beses na siya in hospital for 19 days, ako yung kasama nga sa loob ng 19 days na yun, wala din akong time para maglaba. Ang ginagawa ko na lang, every Friday kasi kailangan pumunta ng kapatid kong si Pauline sa hospital para magbigay ng pera. Kasi every Friday, kailangan mabawasan yung aming bill para, yun kasi regulation ng hospital. Every Friday, dapat mababawasan yung bill namin. So, aside from dun sa pera na dala ni Pauline, a day before na pumunta siya sa Kabanatuan, itine-text ko na yung mga kailangan ni tatay, tapos ipapak nila, kinabukasan, ibabayari sa Kabanatuan. So, yun. Eh si tatay pa naman, ayaw niya magsuot ng hospital gown. So gusto niya naka-polo. So naka-polo. Eh pagka umiinom ka ng gamot, mainit yung katawan mo kahit na naka-aircon kami. Nasa private room si tatay, pero syempre mainit yung katawan kasi nga yung gamot na iniinom. Every hour may tinuturok sa kanya. So pag naramdaman niya mainit na yung pakiramdam or na kung kailangan niya siyang palitan ng damit, papalitan namin. So yun, yung idadala ng kapatid ko ay na gamit ay good for 5 days. At yung ibibigay ko sa kapatid ko na pinagbihisan namin ay nagamit namin ng more than 5 days. So yun, napakahirap, syempre, kasama na yun yung hirap, hassle din, di ba? Hassle din sa paglalaba. So napakalaking tulong para sa amin yung automatic washing machine that time. So yun. Aside sa damit naming mag-ama, kailangan din yung mga, yung kumot, yung jacket, medyas, Kasi nga, kasi COVID time pa rin noon. So, pagising maliligo, bago matulog maliligo, between the day kung lalabas ako ng hospital or may kukunin sa kwan, basta lalabas ako sa kwarto namin, diretso sa CR, maliligo, magpapalit, para hindi makawa yung pasyente namin, di ba? So yung mga ganon, kailangan, napakalaking tulong talaga. Eh kasi, pagka available na ang mga laundry shop, kaya lang, syempre, laundry shop, hindi naman sa kwan, mahal talaga. So yun, dahil may service naman na weekly pinupuntahan kami sa hospital or after 3 days basta tumawag lang ako na kailangan ko ng ganito, lalo na sa akin na kailangan ko ng mga gamot kasi nga nung time na nasa hospital si tatay, biglaan yung mga gamot ko nakalimutan ko na din or yung mga gamot na meron ako, na-stock ko para sa sarili ko pang 2 days lang, kailangan ko ipadala doon, di ba? So, may magdadala bukod kay Pauline, meron din naman kaming pinsan or kaya yung mismong driver na lang namin na pwedeng mautusan or kung may pupunta, may papaanong ganitong gamit kasi yung tatay ko ayaw niya ng hospital gown. So may naalala siyang gamit, may naalala siyang damit na gusto niyang isuot. So yun, kailangan na idala dun sa Kasi tatay nung time na yun, pag sinabi mong bukas darating yung ganito, yung kwan, may time na nakakalimutan niya, may time na nag-expect siya na kinabukasan na sa kanya yung gamit. So, maraming salamat sa lahat ng nanonood. Please do like and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you po!